Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mga gabay at hakbang sa pananaliksik sa pagbuo ng isang travel brochure. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang mga gabay at takbang sa pananaliksik sa pagbuo ng travel brochure. Ang aking ibabahagi ngayong araw ay mahati sa tatlong bahagi. Ang una ay pananaliksik at pagsulat ng nilalaman, ang ikalawa naman ay pagpili ng mga larawang isasama at ang ikatlo naman ay pagbuo ng burador. Ang unang bahagi ang pananaliksik at pagsulat ng nilalaman. Una, tiyakin ang paksa. Tukuyin kaagad ang puok na nais gawa ng travel brochure batay sa iyong interes at kadalian ng pagkuha ng mga impormasyon. Makatutulong ito sa pagtitipid ng panahong gugugulin. Mahalaga na gusto mo yung lugar na pipiliin mo kasi tayong mga tao kapag gusto natin yung isang bagay, mas ginagandahan natin yung gawa dito, mas nag-e-exert tayo ng effort. Ikalawa, hanapin ang mga sanligang impormasyon. Tiyakin ang lokasyon ng lugar, gumamit ng mapa upang malaman ang iba't ibang daan para marating ang puok. Alamin din ang mga paraan ng transportasyong maaaring gamitin sa mga hayag na lugar, maaaring gumamit ng Google Maps. Number 3, gumamit ng mga aklat, magazine, pahayagan at iba pang media sa pananaliksik. Mahalagang malaman ang kasaysayan at kultura ng napiling lugar. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagsusulong ng turismo ay ang pagpapakilala ng natatangi at tampok na kasaysayan, dakilang mga tao, at mga tanging pagdiriwang na may kahalagahan sa mga mamamayan nito. Ang mga impormasyong tulad nito ay may malaking maitutulong upang makuha ang interes ng mga turista at maaakit silang bisitahin ang isang lugar. Ikaapat, humanap ng mga karagdagang resources sa internet. Gamitin ang Google at iba pang search engine sa paghahanap ng karagdagang sanggunian at resources. May mga website at blogs na makatutulong sa pagkalap ng iba pang mga impormasyon at aktwal na karanasan ng ibang taong nakarating na sa napiling lugar. Magtanong at magparekomenda sa mga librarian kung may iba silang ginagamit sa paghahanap ng datos mula sa internet. Ikalawang bahagi ay ang pagpili ng mga larawang isasama. Makipanayam at kumuha ng mga larawan. Para sa ikalimang gabay, sinasabi dito na higit na makahikayat ang travel brochure kung ang mismong gumawa nito ay nakarating na sa lugar na kanyang ipinakikita. Mabisang maipahahayag ang isang paglalarawan kung may aktwal na karanasan sa pakikisalamuha sa mga tao at pakikipag-ugnayan sa lugar o kalikasan ang isang manunulat. Panayami ng mga matatanda at mga taong matagal nang naninirahan sa lugar. Maaring may mga personal na karanasan o kaya ay may mga kwento silang maaaring gamitin sa pagpapakilala ng lugar. Kumuha rin ng mga larawan at piliin ang pinakamaganda at angkop sa brochure. Pang-anim, tayain ang resources na nakalap. Suring mabuti ang resources na ginamit batay sa otoridad, kalidad, katiyakan ng mga impormasyon, pagiging objektibo at lawak nito. Kung masyadong marami o kakaunti ang resources na nakalap, maaaring gawing mas makitid o mas malawak ang iyong impormasyon.
Pang-pito, itala at kilalanin ang mga pinagmula ng impormasyon. Ibigay ang kredito kung kanino o saan ito nararapat ibigay. Ang paglalahad ng pinagmula ng impormasyon ay may dalawang mahahalagang gamit. Una, nagbibigay ito ng wastong kredito sa mga otor na pinagmula nito. Ikalawa, nagbibigay ito ng pagkakataon sa iba pang mananaliksik na gumawa ng panibagong pananaliksik kaugnay ng iyong impormasyon. Unawain ang pag-angkin sa gawa ng iba bilang sarili ay labag sa, kung gagamitin ang mga impormasyon o larawang gawa ng iba, humingi ng nakasulat na permiso. Sa pangkalahatan nito, tandaang dapat nakilalanin at tiyakin kung kanino o saan ito nagmula. Pangwalo, kung handa na ang mga kakailanganin, mahalagang isaalang-alang ang sumusunod sa pagbuo ng travel brochure. Una, target na turista. Sino-sino ang inaasahan mong gagamit ng gagawing travel brochure? Sa pagkakataong ito, mga lokal na turista ang target na mambabasa. Hikayatin natin ang mga Pilipino na tangkilikin ang lokal na turismo. Ikalawa, antas ng wikang gagamitin. Dahil mga Pilipino ang mga maglalakbay, wikang Filipino ang gagamitin natin. Tiyakin ang antas ng wikang gagamitin, formal o informal. Kailangan bumagay ito sa pangkalahatang populasyon ng mambabasa. Tatlo, format na gagamitin. Ano sa palagay mo ang disenyong makaaakit sa mga turista? Pag-aaralan din ang kanilang kultura. Dahil Pilipino ka rin, dama mo kung ano ang mga hinahanap at isinaalang-alang natin kapag namamasyal sa isang lugar. Mahalagang ibagay mo rito ang disenyong gagamitin. Magkaroon ng orihinalidad sa konseptong magtataguyod sa lugar na ipopromote. Maaring isaalang-alang ang pangunahing katangian ng lugar, tampok na produkto, tiyak na pook na dinarayo o anumang positibong bagay na maglalarawan dito. Tandaang kailangang ipinta mo sa isip ng mga mambabasa ang magandang imahe ng lugar na napili mo. Magsaliksik ng iba pang halimbawa ng travel brochure upang magkaroon ng mas maraming ideya. Ang sumunod naman, ikasyam ay materyales na gagamitin. Ang sukat ng papel na gagamitin ay 8.5 by 14 o legal o long bond paper size. Gamitin ang magkabilang panig. Maaring itiklop ito sa 4 o 3 bahagi ayon sa iyong pangangailangan. Gumamit ng angkop na kulay batay sa iyong konsepto ng disenyo. Para sa ikatlong bahagi, narito ang pagbuo ng burador. Bilang 10, handa ka na. Gawin ang unang burador ng iyong travel brochure. Magbabago-bago pa ang iyong mga ideya kaya huwag munang idikit ng permanente ang mga materyales. Maging malikhain sa iyong presentasyon. Narito ang sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Mga gabay at hakbang sa pananaliksik sa pagbuo ng travel brochure. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.